I have my share of life's ups and downs, but fate's been kind. The downs have been few. I guess I could say that I am lucky, and I guess I could say it's all because of you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each line of fame and glory, 'cause you're the best thing that ever happened to me. 'Cause you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when times were hard, but always somehow I made it through. 'Cause for every moment that I spent just turning, there was a moment spent just loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each line of fame and glory, 'cause you're the best thing that ever happened to me. You're the best thing that ever happened to me. Honey, you're the best thing that ever happened to me. She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater, but she never comes late. She never bothers the people she hates. That's why the lady is a champ. She don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermines and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a champ. She likes a free, fresh wind in her hair, a life without care. She's broke, she's oak, hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a champ.
Like a free, fresh wind in her hair, a life without care. She's broke, it's so, hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a champ. You are the sunshine of my life. That's why I always stay around. You are the apple of my eyes. Forever you'll stay in my heart. I feel like this is the beginning, though I have loved you for 1,000,000 years. And if I thought our love was ending, I find myself drowning my own tears. You are the sunshine of my life. That's why I always stay around. You are the apple of my eyes. Forever you stay in my heart. Dito kayo sa gitna na namila. Sa gitna. Dito kayo sa gitna. Ayun tayo. Purihin Panginoon, magkinain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papuri at magkakailanman.
kapatid, pagsamasamayin natin ating mga panalangin, ating pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos. Sama natin ang kailingan ni Ginang Milagros Benedictus Magnaye para sa kanyang karawan at hindi po kasama kanyang mga pamilya. Ay po'y mag-iwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkasa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Amen. Mga kapatid, tayo nagkakatipon upang ating pagdiwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesu Kristo. Siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating gabay at ang ating ilaw patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, ating ngayong aminin sa Diyos ang ating mga kasalanan at tingin natin ang habag at pagpapatawad ng ating Panginoon. Kaawaan tayo ng Panginoon Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at nubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa mga taong may mabuting kalooban, inupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, inuluwalhati ka namin, pinagsasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo at walakihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, utong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanulunglong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, sama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming mapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling na iyong sambayanan. Pagkaloob mo ang tinanggap nila sa pananampalataya, ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo. Iniling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsubo po tayong lahat, makinig tayo sa mga gawa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus ng taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayanin sa Kanya gaya ng sinabi ni David.
Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya ay kasama ko, kaya't hindi ako matitigati. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko ay nahimlay na may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko ay di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, at ako ay mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos, na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga anak ko. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at itinulog na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya ang kanyang Ama, ang ipinangako ng Espiritu Santo, at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon, ang salita ng Diyos. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas kaya sa iyo dumutulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako ay iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Tugon, Diyos ko, ang aking dalangin, ako iyong takot. Ang diwa ko'y nagagala. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitig. Sapagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malaga sa balon ng mga patay upang doon ay maganas. Tugon, ang Diyos ko, ako iyong ang aking dalangin, ako iyong pakikinig. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantuman. Sa piling mo ay madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo ay natutulog ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang dalangin, ako iyong pakikinig. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagarihan sila na makaalong takot at galang at patakbo nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Pumayo kayo at sabihin sa mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagkalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon naman ito at matapos makipagtulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Magsuko tayo sa mga ay pagpapanatili ng mga bagong bininyagan sa pagsalubong sa pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo na nakasuot pa rin sila ng mga albang puti upang ipakilala sa kanilang pamayanan na tinanggap nila ang pagliligtas ng ating Panginoon. Nakibahagi
sa pakikiisa din sa pagsisindi ng kanilang mga kandila. Ibig sabihin, tayong lahat ay liwanag ng ating Panginoong Jesucristo at tayo rin ay nakahandang magbago dahil sa salita ng ating Panginoong Jesus. Kung kaya tayong lahat ay narito upang ipakilala sa ating Panginoon na tayo tunay na nagbubunyi sa kanyang pagkabuhay. Kaya si Nanay Milagring ay isang halimbawa sa ating pamayanan sapagkat sinikap niyang siya'y maging ilaw ng ating Panginoong Jesus. Nakita natin kung paano siya makitungo sa mga tao. Nakita natin kung paano siya tumutulong sa mga tao. Walang lumapit na hindi niya tinanggihan o kaya sinabihan niya ng hindi maganda. Kaya ang buhay niya ay sinikap niya na maging huwaran ng isang Kristiyano sa ating pamayanan. Kaya ito ang pagsusumikap niya na pagiging liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo man din ay inaanyan upang tayo magnining sa ating liwanag. Tulad ni Pedro, nakita natin ang pagbabago dahil sa kakilala niya kay Kristo na sa loob ng 40 araw na pagsama kay Jesus sa muling nabuhay, ang kanyang pagtakwil ay nakita natin ang kanyang pagkilala. Kaya tayong lahat ay dumalangin sa Diyos na tayo lupuban ng banal na Espiritu, baguhin ang ating buhay at tunay maging larawan at saksi ng pag-ibig ng Panginoong muling nabuhay. Amen. Panginoon, bigyan kami ng matibay na pananampalataya. Panginoon, bigyan kami ng matibay na pananampalataya. Para sa mga pinaglalamigan ng pananampalataya, upang kanilang makatagpo sa kanilang araw-araw na gawain ang Panginoong muling nabuhay at muling mag-alab ang kanilang pananalig sa Kanya, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami matibay na Para sa mga gumagawa para sa kapayapaan at katarungan, upang patuloy silang bigyan ng lakas at tibay ng loob, upang maipagpatuloy ang kanilang adhikain, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami matibay na Para sa mga naghahangad ng mahalal sa pamahalaan, upang maging malinis at mapayapa ang kanilang kampanya, at tunay silang maging mga lingkod ng bayan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami matibay. Sama natin sa ating panalangin si Nanay Milagros na nagdiriwang ang kanyang kaarawan na nawa siya'y patuloy na ipuin ng Panginoon at patuloy na gabayan sa kanyang pamumuhay upang maglingkod sa kapwa at hindi sa simbahan. At sa katahimikan natin mga puso, bulong natin ngayon sa Diyos ang ating mga natatanging kaibigan. Panginoong Jesucristo, tingin mo po ang aming mga dalangin. Tulutan mo po kaming makita sa amin na ikaw ay buhay bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Naghahari ka kasama ng Ama at ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo tayo dyan. Ito'y tayong lahat, manalangin tayo mga kapatid, upang itong ating mga handog ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sambayanan upang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay ng sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligaya walang katapusan. Sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pagsalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming mapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang paghahay ng Mesiyas, ang maamuntupan at tumubos sa awit ng papuri sa iyo, na walang pahit sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kailasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Tinaway maging katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo na nag-utos sa pagdiwang ang misteryo nito. Bago niya pinipisan ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Ipinagati-hati niya yon at iniyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Ipagpunyin natin ang hiwaga ng ating pananampalataya.